Posibleng talakayin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang maritime dispute sa kanyang keynote speech sa dialogo sa Singapore na dadaluhan ng 40 bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Live. Yes, Kenneth. Luisa, mag-aalas 5 ng hapon kanina nang dumating dito sa Singapore si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang 3 araw na working visit. Magsisimula ang 3 araw na working visit ng Pangulo bukas sa kanyang mga pribadong pagpupulong bago ang pag-arangkada ng kanyang mga aktibidad sa Biyernes, kabilang na ang bilateral meeting sa bagong halal na Prime Minister ng Singapore. At ang highlight ng kanyang pagbisita rito, ang pagbibigay ng keynote speech sa International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue 2024. Naniniwala si Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig na malaking bagay ito para sa Pilipinas, lalo na't magsisilbing daan ito para marinig ng world leaders na dadalo sa pagtitipon kung ano ang posisyon ng bansa sa isyu ng depensa at seguridad. Sa kanyang departure speech, sinabi ng Pangulo na napapanahon ang kanyang pagdalo rito para bigyang diin ang pagsulong ng bansa sa rules-based international order sa harap ng kinaharap na hamon sa Indo-Pacific region. It is very significant ang pagpunta ni Presidente to deliver the keynote speech because you know the Shangri-La Dialogue being a defense ministers meeting, defense officials meeting, defense issues have been the Shangri-La Dialogue has already transcended defense issues. So ngayon kasi even defense issues pinag-uusapan na, may AI na dyan, may climate change, may renewable energy at kung ano-ano nang pinag-uusapan dyan. And which of course affect defense policies, no? So just like all of you, I'm looking forward to what President Marcos will say, because this is a very important speech for a very important defense and foreign policy statement from our country, from our president. Ayon sa opisyal, patunay ito na mahalaga ang boses ng bansa pagdating sa seguridad sa Indo-Pacific region. Gayunman, hindi naman anya naging dahilan ng mga insidente sa West Philippine Sea para maimbitahan ng Pangulo sa naturang aktibidad. The situation in China, I'm not really sure. But if you will go by previous keynote speeches, medyo global and regional ang approach. Nauna nang sinabi ng Foreign Affairs Department na magbibigay daan ng IISS sa bansa para ilatag at matalakay at matugunan ang ilang regional at global security challenges. It will be an important platform for us to actually also convey our positions relative to what is happening within the region and what we are advocating for. Sasamantalahin din ng Pangulo ang pagkakataong ito para mas mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore, lalo na sa bagong liderato nito. This is also very useful as they have just changed the leadership. The leadership has just shifted earlier this month, and it will be very good to begin immediately to start to strengthen our relations with the new leaders of Singapore. Ang IISS ay isang think tank organization para sa defense issues. Dadaluhan ito ng leaders mula sa 40 bansa na may 500 participants. Sinabi naman ni Macaraig na may pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Singapore pero hindi pa naman anya ito dapat ikaalarma. Wala pa rin silang natatanggap na anumang report ng mga Pinoy na infected ng naturang sakit. Inaabisuhan lamang ang mga Filipino sa Singapore na dapat ay updated ang kanilang bakuna laban sa COVID-19. We're still okay, I suppose, because Singapore has very high standards when it comes to medical sciences and everything. So we follow them. We don't do our own study, but we of course monitor what the Singapore medical health officials say. Luisa, dito nga tayo kasalukuyan sa sikat na tourist spot dito sa Singapore, ang Merlion Park. At makikita mo nga sa aking likuran, nasa harap ng banta ng pagtaas ng COVID-19 dito sa Singapore. Ay makikita mo, yung mga turista ay game na game sa pagpapapicture dito nga sa Merlion. Ayon sa Philippine Embassy, hindi pa naman daw sila nakakakita ng pagkakataon na magpatupad ng mga bagong precautionary measures, lalo na sa mga Pilipinong turista na magpupunta o may balak pumunta dito sa Singapore. Yun nga lang ay naabisuhan sila na mag-ingat at magdala at magsuot palagi ng kanilang face mask. At yan na muna ang latest mula dito sa Singapore. Balik sa iyo, Luisa. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.